Praise the Lord. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, kanina po pinakilala naman, ako po si Ate Carmen. You can call me also Nanay Carmen. At ang aking pumuting asawa, si Pastor Robin. So, ate lang po ako, siya po yung pastor. Glory to God. It's been 2 years yata bago po kami muli nakadalaw dito. So, hindi na po kami bago, kami po yung lumana. Parang 2 years na yata. Kami po ay parte ng inyong pamilya. Po, napaka-lapit po sa puso namin ang aming AOS. Amen. Glory to God. At marami na po kaming mga pinagsamahan. Ayan, ang ilan sa inyo. So, medyo kilala na po kami. Glory to God po. So, ako po muna, in behalf of my husband, ang siyang gagamitin ng ating Panginoon. And to be honest, nung si husband po ay napunta dito, first time po niya na lumabas, kasi galing po kami sa Eastern. So, first time po niya na dito, kauna-unahan siyang magsalita. At glory to God, ang inyo rin pong lingkod ay kauna-unahan ko magsalita outside po sa aming family. So, napaka-memorable po talaga. Iba po talaga ang pamilya AOS. Amen! So, glory to God po. So, huwag mo ako tutulugan, ha? Glory to God. So, ang ating pong, ang mensaheng ibinigay ng ating Panginoon sa ating lahat po ay regarding the marks and cure for backsliding. Ang text po natin ay nagmumula sa Genesis 13 verses 1 to 11. Ang kukunin ko po ay New Living Translation. Okay? So, para po sa ating text, sabay-sabay po nating basahin. Anyayahan ko lamang po kayong tumayo at medyo mahaba-haba po ito. Atin po basahin na ang teksto ng ating Panginoon sa araw na ito. So Abram left Egypt and traveled north into the region, along with his wife and Lot and all that they owned. Abram was very rich in livestock, silver and gold. From the Negev, they continued traveling from Damascus towards Bethel, and they reached their tents with Bethel and Ai, where they had camped before. This was the same place where Abraham built the altar, and there he worshipped the Lord again. Lot, who was traveling with Abraham, had also become very wealthy with flocks of sheep and goats, herds of cattle, and many tents. But the land could not support both Abraham and Lot, all their flocks and herds living so close together. So the dispute broke out between the herdsmen of Abraham and Lot. At the time, the Canaanites and Perizzites were also living in the land. Finally, Abraham said to Lot, "Let's not allow this conflict to come between us or our herdsmen. After all, we are close relatives. The whole countryside is open to you. Take your choice of any section of the land you want, and we will separate. If you want the land on the left, then I'll take the land on the right. If you prefer the land on the right, then I'll go to the left." Lot took a long look at the fertile plains of Jordan Valley in the direction of Zoar. The whole area was well watered everywhere, like the garden of the Lord or the beautiful land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Lot chose for himself the whole Jordan Valley to the east of them. He went there with his flocks and servants and parted company with his uncle Abraham. Tayo po'y panadali ang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, na sa umagang ito. Hallelujah. Sa aming pag-aaral, Panginoon, kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba, bawing, Panginoon. We're coming unto your throne with humility, O Lord. Nakatunay nga po, O Diyos, dalangin namin na sa umagang ito, ikaw ang siyang maitaas, Panginoon. Ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon. At salamat, O God, sa pagkakabasa pa lang ng iyong salita, O God. Ito'y pinagpala mo na, O Lord. Kaya na
aming kalagitnaan. Patuloy ka namin mapurihan, maparangalan, Panginoon. At sa aming buhay, Panginoon, hallelujah, ang iyong salita, Panginoon, hallelujah, ikaw po, sa tulong ng iyong banal na Espiritu na aming inanyayahan na sumama sa amin sa kalagitnaan ito, ang siyang magbigay ng fresh revelation that comes from you. Wala po kami, Panginoon, ibang itataas, pararangalan at luluwalhatiin, kundi ikaw lamang, O God. Gamitin mo lamang po ako, ikaw po ang aming great teacher na aming pupulihan, sisimplihan, Panginoon, at pararangalan sa umaga ito. Sa'yo po ang papuri, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Glory to God. Hallelujah. Okay. So, yan po yung story ni Abraham at ni Lot. Okay. So, sa gabi nito, magsisimula po ako sa ating objectives. Ang ating magiging objective is to be able to know the marks and cure of backsliding and its effect in our spiritual life. So, ang objective po na yan is dapat po masagot natin, malaman natin at the end of the teaching or as we study the Word of God. So, hallelujah. Medyo pinakabahan si Ate Carmen. Magsimula po tayo na general definition. What is backslider? Ang synonyms po niya, relapse, slip, go wrong, stray, revert to old habit, fall back, degenerate, slip back to old ways, go astray. Sometimes, the synonyms are defector, traitor, rebel, snake, and deviant. But gusto ko pong magbaba dun sa pinaka general definition po ng backslider. Anyway, may bago po ba? O lahat po tayo ay tumanggap na? Amen. Glory to God. So, medyo applicable ito sa atin. So, ang sabi po, ang backslider in a Christian circle is a backslider is an individual who has converted to Christianity, tumanggap na sa ating Panginoon, but reverts to pre-conversion habits and or lapses or falls into sin. So, ibig sabihin, isa naman nananampalataya, pero nagbalik kung ano siya noon bago siya nakakilala sa ating Panginoon. It describes Christians who turn from God to pursue their own desires. So, mamaya po, malalaman pa rin natin yan. Now, halamin naman natin ang definition based on the scriptures. Ano yung nasasabi? Ano ba yung backslider? So, one, turning one's back on God. So, ito yung mga, medyo maliit, ito yung mga tumalikod or lumayo sa ating Panginoon. Siyempre, hindi ko na tatanungin kung sino yung lumayo. Hindi naman ang Lord, di ba? Siyempre, yung believer ang lumayo. Hindi lalayo ang Panginoon. Other, turning to the world. Sabi dyan, dahil mahal niya ang mundo, naging makamundo. Hallelujah. At turning to our first love, na yung ating unang pag-ibig, kung paano tayo sigasig nung una, na wala po lahat yun. Okay? Yan po yung definition. And of course, turning from the gospel. Backslider ka kung naiba na po ang iyong paniniwala or naiba na po ang iyong doktrina. Yun po. Yan po ang meaning na backslider based on scripture. Okay. So, ang backslider po ay may mga signs or marks kung saan patungo ka na dun sa ano na yon, dun sa status na yan. We need to be aware of the signs or marks of backsliding. So, watch out for these signs. Backsliding begins unexpectedly and unconsciously like any other dangerous disease. So, ang backslider hindi po bigla, unti-unti yan. Kaya nga po, pag-aaralan natin kung ano yung signs, ano yung
marks para alam natin, ma-evaluate natin, maramdaman natin na, oops, mukhang I'm going to this status or this level. Kaya po, importante na malaman natin kung ano itong mga marks na to. Okay? Kasi, sabi ko nga biglaan, meron po akong tatlo, ay, tinatawag ko itong 3WDs, or I will say, wrong and don't. Ito po yung normally na nagiging marks ng pagiging backslider. 1, weak in devotion. Number 2, worldly in desires. And number 3 is wrong in his decision. So, iisa-isahin po natin ito. Okay? Kaya huwag niyo akong tutulugan. Walang matutulog or else gigisingin ko. Okay, game. Number 1, weak in devotion. Ang ating pong Lot, who was traveling with Abraham, had also become very wealthy with flocks of sheep and goats, herds of cattle, and many tents. Anong kinalaman niya sa week of devotion? Si Lot was weak in devotion. Bakit? Lot has flocks, herds, and tents, but had no altar where to spend his quiet time with God. Okay? Wala siyang altar. But, unlike his uncle, pamangkin po siya ni Abraham, ha? But unlike his uncle Abraham, who had an altar. Ito po yung altar na located in Shechem under the Moreh tree. Binalikan po niya, dati niya na yung itinayo. Diyan po niya pinupuri, yan po yung pinaka-altar niya. Si Lot po, wala siyang binil na altar. Kung hindi parang, ang mga, ano ba to? Yung mga ari-arian niya, yun doon lang po siya nagko-concentrate. Devotion is very vital for Christian to grow and become closer to God. Napaka-importante po yung devotion. Huwag po natin siyang pababayaan. So dapat po ang isang Kristiyano, upang hindi tayo maging weak in devotion, we should have an altar of our own. Amen. Individual po yan. Wherein, doon sa sarili nating altar, ano yung pwede natin gawin? We can read the Word of God. Sabi ko po kanina, ito yung ginagawa mo na, pero nalimutan mo na ang gawin. So sa Word of God, dati napakasipag mong magbasa ng salita ng Diyos, di ba? Talagang andun yung attention mo, talagang yung mga revelation ng Lord as you read the Word of God, ganun na lang. Minsan pa nga nagme-memorize ka pa every day. Di ba? Ganun ka ka-eager. At palagi mo siyang, sinasabi. Palagi mo siyang dinideclare. Kasi po, di ba, power of confession. Alam natin na kung ating pinapahayag ang salita ng Diyos, meron itong power. Di po ba? But, dahil weak yung devotion mo, nawalan ka na ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Unti-unti na itong nawawala. So, hindi po dapat yun. Na kung saan wala ka ng lack of spiritual appetite. So, naisasantabi mo na, inaalikabukan na ang iyong Biblia. So, pag hindi mo na yung nagagalaw, oops, medyo, meron na. Ano pa, dun sa altar mo? Praise God. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Diba? Pagka sa altar mo, pwede kang maumawit ng papuri sa ating Panginoon dahil ang deserve ng Lord na bigyan siya ng papuri sa mamagitan ng awit. Diba sabi niya, I'm looking for a true worshiper that worship me in spirit and in truth. Lahat ng may hininga, magpuri sa ating Panginoon. May hininga ka, dapat magpuri ka. Diba? Ang sarap umawit. Andun yung intense mo sa pag-awit. May mga bago kang awitin sa Panginoon. Ang pinakikinggan mo ay ang mga Christian song. Amen. Pero pag tagal-tagal,
napapalitan ito ng worldly song. Nawawala na yung bagong awitin. Para umaawit ka lang na lamang sa ating Panginoon, wala na dito sa puso. Pag ganun ang nangyari, another sign yan. So, nalimutan ko ipakita. Yan po, meron po in verse 4, nandyan yung altar ni Abraham. So mga kapatid, dapat din po tayo, huwag natin kaliligtaan ang devotion, huwag natin kaliligtaan ang ating altar. Because in there, daan tayo nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Diyan tayo nagkakaroon ng, diyan tayo nananalangin. Napakahalaga po ng panalangin sa isang Kristiyano, sa isang follower ng Lord. Amen? So sabi po diyan, doubts and belief are two of the greatest hindrances to Christian prayer. Pag hindi po tayo nananalangin, dati po, glory to God, pag nanalangin ka, talagang halos sumigaw ka. Diba? Andun yung pananalangin mo, may kasamang puso, may kasamang concern, may kasamang power na alam mo, diringin yun ng ating Panginoon. Na kumbaga, pag nananalangin ka, nag-claim mo lahat ng promises ng Lord. Kini-claim mo na kahit no yung answer, nung kainitan mo, kahit no yung answer na sa panalangin mo, grateful ka pa din. Diba? Na kahit sa mga gawain na kung saan mayroong mga prayer meeting, andun ka palagi, nasa harapan ka pa. Diba? Pero pag tagal-tagal, pag hindi na sinagot yung panalangin mo, oops, Lord, bakit? Diba? Parang, hanggang sa unti-unti ka lang hindi dumadalo sa gawain. Nawawala na yung communication mo. Nawawala na yung init mo sa pananalangin. Bakit? Kasi nahaluan ka ng doubts and fear, which is the greatest hindrance to Christian prayer life. Yun ang pinaka-tips of God's great ninanakaw ng Lord kung ano yung para sa inyo. Pagka nagkaroon ka ng doubt sa pananalangin or yung unbelief mo sa pananalangin, nahaharangan yun kung bakit hindi natutugon ng Panginoon yung mga blessings na dapat sa iyo. Di ba? A backslider does not find joy in prayer. Boring na. Or hindi na nakapanalangin kahit sa pagkain. Subo na lang ng subo, ayan, nabulunan tuloy kasi hindi na paingalangan yung pagkain yan. May nangyayari mo ganun, sana naman wala. He no longer feels the need to worship God. He does not understand why Jesus confronted, sabi niya ganon, dyan sa ating verse, Isaiah 56 verse 7, there should be a house of prayer. Di po ba? So, ang prayer po ay dapat, number one, na hindi mawawala sa isang Kristiyano. Napakalaki po nung nagagawa ng prayer. Kaya nga po, ang prayer meeting, ako na po ang mag-i-invite sa inyo, huwag niyo pong kaliligtaang dumalo sa inyong pananalangin. Dapat, alam po natin ang kahalagahan ng prayer meeting. This is the backbone. Kaya po nagtatagumpay ang service nito, kaya nagtatagumpay ngayong gabi dahil na ipanalangin niyo na po yan during your prayer meeting. Glory to God. At kaya po nasagot ng inyong mga dalangin, may mga kapatid na nanalangin para sa inyo. Amen. Amen. Glory to God. So, praise the Lord. So, mga kapatid, napakahalaga po na may sarili kayong altar. Huwag niyong kalimutang manalangin, huwag niyong kalimutang magbasa ng salita ng Diyos at umawi ng papuri. Huwag kayong dumating dito sa stage na to na kung saan nakaligtaan niya na yung devotion niyo. Amen? So second sign is worldly in desire. Lord took a look at the fertile plains of the Jordan Valley. Medyo malabo ang mata ni Ate Carmen. In the direction of the sword, the whole area was well watered everywhere, like the garden of the Lord or the beautiful land of Egypt. Napakaganda po ng place na yon before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Ang
sabi po din is worldly in desire. So, ang gusto mo na ngayon, backslider ka kung ang desire mo na or ang gusto mo na is ang mga mundong bagay. Ang sabi po doon, a backslider loves the material world. So diyan po makikita natin sa verse na yan, nakita ni Lot yung kagandahan nung kapatagan ba yan? Yung kapatagan, nakita niya doon na maayos yung patubig at napakaganda po talaga ng place. So, diyan po, sa nangyari sa kanya, a backslider loves the material world. Pag sinabi mo kasing world, that also refers to sometimes pride or the desire of seeking an attention or praise. Oo nga naman, no? Pag meron kang ganyang lupain na kung saan napakaganda, well-watered, di ba? So, wow, ang ganda ng area mo o ng bahay mo o yung pag-aari mo, napakaganda. So, once na naging masyado mo nang mahal kung ano yung nakikita mo sa mundo, sometimes sa atin sa panahong ito, maaaring pagkain, maaaring gadgets, ano man yung nakikita mo dito sa mundo na kung saan nakakaagaw ng atensyon, or na mas binavalue mo na siya, or mas minamahal mo na siya rather than sa ating Panginoon. Nandun ka na, mas pinili mo na ang mundo. Amen. And number 2, a backslider is too attached to the things of this world. Ate Carmen, masama ba lahat ang nakikita o the things in this world? No. Mga blessing din po, maraming blessing nakikita ka dito sa mundo. Ang hindi maganda is how you use it, okay? And how you value them. Diba? Ang mga gadget, helpful po yan. Pero kung paano mo siya gagamitin, yun po ang tanong doon. Kung meron kang 3 hours or ilang oras mo ginagamit ang cellphone mo, ilang oras din naman kaya ginagamit mo siya para sa ating Panginoon sa pagbasa mo ng, diba? Ng salita niya. Sige na nga, nandun na nga yun eh. Ano na sa apps mo, nandun na, magbabasa ka na lang. Wala ka pa sa verse 2. Biglang may nag-receive kang text, wala na, hindi na nabalikan. Nag-Netflix na, ay hindi pala, text pala yung sinasabi ko. Nagbabad na sa kanyang, ayan, ay, aminado, may mga humingit eh. So, clear, hindi po masama ang mga inimbento kasi galing po wisdom na ng Lord. Pero, maging aware po tayo kung paano natin siya gagamitin at kung paano natin binavalue all the material things na nakikita natin sa mundo ito. Amen? And number 3, backslider is a lip doer only. Warning po to, a backslider may still say that he loves God, but his action contradicts his confession. So, ito lang daw yung labi lang. Mula sa labi, wala sa puso. Di ba? So, maaari pala yung sabihin mo, o nga na, minsan mahal kita, pero hindi mo naman nakikita, hindi mo naman siya binibigyan ng importansya. Paano yun? Kaming mga babae, alam namin yan. Tama ba? Ay, ngumiti sila. Pag sinabi ng isang na mahal, kailangan makita namin. So, ganun din po dapat. Huwag tayo gumaya dito na hanggang bibig lang yung pag-ibig nila sa ating Panginoon. No? Kailangan ipakita natin. Pag sinabi natin, di ba, gawin natin. Kasi, mo yan eh, kinonfirm mo yan eh, sinabi mo mahal mo siya, so ipakita mo na mahal mo siya. Hindi yung lip-sync lang. Hindi yan yung schedule ng outing na
Lipstick lang, hindi pala matutuloy. Ayan. So, ito po yung mga marks na kung saan may ituturing natin ang gusto mo na ay makamundo. That worldly desire. This is the second mark ng backslider. And the third mark of backslider is Lot chose for himself the whole Jordan Valley to the east of them. He went there with his flocks and servants and parted company with his uncle Abraham. Ate Carmen, bakit naging wrong in decision ni Lot? Why was this decision wrong? Malalaman po natin yung sagot niyan sa verse 12. So, Abraham settled in the land of Canaan, and Lot moved his tents to a place near Sodom and settled among the cities of the plain. But the people of this area were extremely wicked and constantly sinned against the Lord. Mga kapatid, whenever we make decision about where to go in life, or we need to remember this lesson regarding yung pagpili, yung poor choice ni Lot. Any decision that takes us farther from God is never the right decision. Lot chose the fertile Jordan Valley, and in a decision he will come to regret. Because doon sa pinili niyang area, nandun ang Sodom, wherein kinoconsider siya na exceedingly wicked yung place na to. Homosexuality is rampant. Compromise is sin. Di po ba? Genesis, nakita natin to. Now, upang mapatuloy ko babag na natin malaman na tunay nga mali yung decision ni Lot ay, number 1, Lot chose to stay close to Sodom, the place of extreme wickedness. Alam niyo mga kapatid, don't underestimate the power of a sinful environment. Tama po ba? Kahit po sabihin natin, pinili ni Lot yung near, hindi naman talaga sa loob ng Sodom yung pinili ni Lot, mga kapatid. Doon lang po yun sa may labas. Sa may labas ng pero malapit, dikit na dikit. So, ganyan din po, di ba, sa atin. Mali, yung wag na nating free na tayo ng Lord for all vices. Di po ba? Dati, naalala ko, di ba? Lalo sa mga kapatid ko, nakikita ko na lagi sila nagiinuman, kahit po dun sa aming bahay, which is yun po yung unang na free ako, is yung pagsusugal. Kasi sa bahay po namin, dati, medyo lahat po ng sugal na nandoon. So, ang kailangan, kung alam mo na medyo, free ka na ng Lord for all the vices don't dare na lumapit ka pa doon. Diba? Even yung maging close ka doon, lumayo ka na. Huwag mo sabihin na, tukso, layuan mo ko, pero palapit ka ng palapit doon. Wala po, hindi yun magiging effective. So, dapat po, napakalakas humatak ng sinful environment. Kahit sabihin mong malakas ka, kahit sabihin mong nag-pray ka ng umagang iyon, hindi po, don't ever underestimate the power of the sinful environment. Meron siyang tendency na balikan mo. So, in that decision, sa mga bagay na kailangan na i-start nyo na, hindi na ako pupunta sa lugar na yan, or hindi na. Kasi meron tayong sinusunod pa rin natin kung anong gusto natin. Andun po yun. Na kung saan, minsan nag-decide tayo na hindi na natin tinitignan kung ano yung magiging effect yun sa ating buhay.
Number 2, bakit mali ang decision niya? Sabi ganun, Lord, look and saw how green the valley was, how much water flowed into it, and how good it would be for his cattle. Ang Lord, to him, never underestimate the impact of a permanent consequence. Pinili ni Lot yung lugar na yan. Alam niyo kung bakit niya pinili? Purely, it's for financial decision. Napakaganda ng lupain. Marami siyang mga cattle, marami siyang alaga, na kung pipiliin niya yung lugar na yan is tunay nga maaalagaan, dadami kung ano yung pag-aari meron siya. Yun yung naging decision niya, kaya niya pinili yung lugar na yan. Di ba? Tama naman, di ba? But he underestimate the impact of permanent negative consequence. Nangyari sa Sodom and Gomorrah, nangyari doon sa Sodom ay isa sa mga consequence na nangyari sa kanya. And number 3, Lot focused on what he thought was good for himself without considering how it would affect others. Alam niyo po mga kapatid, kung tayo po yung nagdidesisyon, remember that if the decision is going to take a toll on your walk with God, it is a wrong decision, sinabi ko na kanina. At pag nag-decision po tayo, pag nag-decision po tayo, anumang desisyon na gagawin natin, kailangan po na isipin din natin kung ano ang magiging effect nito sa iba. Sometimes, nandito tayo sa Saudi, madalas ito nangyayari dito sa Saudi. Kahit nakakilala na po sa Lord, bigla na lang napagalitan lang o napagsabihan lang, resign. Tapos na, tapusin ko na lang to. Uuwi na lang ako. Diba? May ganyan. May narinig po kayo? Hindi naman kayo yon. Hindi naman, no? Hindi naman. Kasi nandito pa kayo. So, diba may ganon? May ganon na bigla na lang. Parang impulsive. Nag-decide ka agad. Pero hindi mo inisip kung ano yung magiging effect doon sa'yo. Hindi nga lang sa'yo ang effect nun maging sa sigurado yung pamilya mo maapektuhan. Wala ka ng sweldo wala ka nang mapapadala. Diba? So, hindi mo dapat gano'n na pag nag-decide ka, isipin mo kung ano yung magiging effect ng decision mo. At kung ano yung magiging effect doon sa iyong relasyon sa ating Panginoon. And yung susunod, Lot didn't consider how his decision was going to impact his relationship to God. Yan po yung pinaka-importante sa lahat. Lot did not consider how his decision was going to impact his relationships to God, with God. Lot had only one thing in his mind when he chose the Jordan Valley. He only thought of getting rich. He never considered the sinful cities that stood nearby. He failed to realize that by moving into that region, he was also moving away from the influence of godliness. Di po ba? Hindi niya sinangguni sa ating Panginoon. Wala nga siyang altar Di ba? Hindi niya nasangguni. Kaya po tayo dapat, pagka nag-decide po tayo, anything, idulog muna natin dito sa Panginoon. Di ba? Lahat po ng ating didesisyonan, idulog po natin sa Panginoon. In case you have kukuha ka ng bagong job, magpapakasal ka, or magtatayo ka ng sarili, anything, magkasal ng business mo, anything that you are planning na magdi-decide ka, put God first. Idulog mo sa panalangin, kunin mo yung approval ng ating Panginoon, and of course, as you decide, isipin mo kung ano magiging effect nito. Hindi tayo bara-bara. Hindi ito basta-basta na lang na kasi mayroon tayo galing ganun Ay, gusto ka to. Ito na, ngayon na. Diba? Without consulting the Lord. Without even study kung tama ba yon, diba? So, dapat po maging maingat tayo in making decision.
wrong decision, ang anumang desisyon na malayo sa Panginoon, na hindi na-acknowledge, hindi sinasama ang Panginoon sa plano, ay magiging mali in the end. Amen? Amen. So never kayong mag-decide kasi may consequence yan. Mali po pag hindi natin isinama ang ating Panginoon. Amen? Meron din ibang nagiging way kung bakit, ayan, nagiging wrong yung decision. Backslider justify his or her own behavior by saying, I did this, but I didn't do that. Eto na tayo. Okay. Siya nga ayan na. Nagbibilangan na tayo, nagtuturuan na tayo, nagkanya-kanya na tayo. Huwag po natin i-justify yung mga ganyang bagay na yan, nakalagay po dyan sa Jeremiah 3:11. Ang Israel, backsliding Israel and the Judah, pareho namang may ano yan eh. Kung parang nag-aanhan pa sila, pareho namang mali. Parang may ganon. Minsan din po sa buhay natin, di po ba, na may narinig o minsan nagagawa din naman natin na, hindi ako yan. Hindi ako yan. Di ba, mga ganyan? So, at least hindi ako yan. Siya lang yan. Grabe pa nga siya. Ganito lang ako. Tandaan ninyo, ang maliit na kasalanan at malaking kasalanan, pareho lang yan sa ating Panginoon. Walang dapat magmalinis. Di ba? So, kung mali, kahit maliit yan, ganun din po. Di ba? Kahit kumuha ka lang ng paperclip sa office. Diba? Tapos kumuha si kuya ng isang rim na coupon ban. Pareho lang din yun, nanguha ka ng hindi sa'yo. So wag kang manguha, wag kang mag-decide na manguha. Diba? Backslider are deceived and stubborn. Bakit nga kaya ganun? Pag medyo, Ate JD, pag medyo matigas na yung ulo, niya, ay, eto na, sign na to. Diba? Kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag mo, kahit anong counseling mo, ayaw talaga. Gusto niya talaga, matigas talaga yung ulo niya. So, iwasan po natin ito. Okay? Ilagay po natin the marks niyan or signs yan of being a backslider. Ano pa? Backslider focus on looking back. They focus on their past and want to go back to God, to what God has delivered them from. Sabi dyan sa Luke 9:62, no one having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Wala nga namang magsasaka na dala-dala mo yung nagtotoka o sa palay, na nakatingin ka sa likod. Ano yan? Parang driver na nagdadrive ka pero sa likod ka nakatingin. Ano mangyayari? Mababangga ka. Diba? Kaya wag na po natin, kung ano yung naging buhay natin noon, hayaan na natin siya sa likuran natin. Dumiretso tayo. Ang paglakad patungo sa ating Panginoon. Huwag na tayong, parang bumalik sa pagkabata, bumalik ulit din sa dati. Diba? Hindi masaya dati. Never po naging masaya ang buhay ng isang backslider. Tandaan niyo po yan. Amen. And backslider make decision without seeking God about them. Nasabi na po natin kanina yan, na kung hindi mo isasama ang Panginoon sa anumang desisyon na iyong gagawin or iisipin, ay hindi po magiging right decision kung isasantabi po natin ang ating Panginoon. Okay? Now, eto na po. Dadako tayo sa cure. Backsliding, meron naman palang cure. Meron naman palang solusyon. Backsliding is a type of game we want to play with God. Hindi po ito isang laro. Tandaan niyo po na kung maranasan niyo yung mga signs na to, na wag naman, but sabi ko nga, this is a reminder. Ano ang salita ng Diyos ay isa pong reminder din po sa atin pagtatama. Hindi po ito play. It is a serious matter.
Backsliding has a high price. Backslider always lose. Talo niyan po. Tatalo ka lang, hindi ka, yun nga sabi ko pa kanina, hindi ka magiging masaya. And for us, may mga ano po yan. And for us, sa backslider is considered, hindi naman siya considered na unpardonable sin. Or yung kasalanan, anyway, backsliding is a sin. At siya po, hindi naman po siya yung kasalanan na walang kapatawaran. Ito po ay may kapatawaran. Pero ang ating Panginoon po has different tools para po tayo'y maturuan doon sa pagkakamaling yun, sa ating sin na yun. Ang sabi, He will punish you. Di ba? Marami po yan. Your wickedness will punish you. Your backsliding will rebuke you. Consider then and realize how evil and bitter it is for you when you forsake the Lord your God and have no awe of me, declares the Lord Almighty. Ang sabi pa niyan, you have rejected me, declares the Lord. Yung mga nag-reject sa Lord ay backsliding po tawag doon. You keep on backsliding, so I will reach out and destroy you. I am tired of holding back. So yan po yung mga tools ng ating Panginoon para po tayo ay kung tayo po'y magtutuloy-tuloy. Kasi, alam niyo, totoo naman po na any sin, nagpapatawad ng Lord, but the consequence of that sin, hindi po tayo exempted. Kung kain ka ng kain ng, ano ba masarap? Kain ka ng kain. Ay, sorry po, knock, beep, beep. Ayan, di ba? Di ba? So, para sa akin yan. So, sa mga pangyayari na kung saan nag-backslide ka, may cure naman. Pero alam niyo po ba, before na ma-cure, anuman, even that kind of level, kailangan po, you should acknowledge it. Alam niyo po na you're in that situation bago ka pagalingin or bago ka dumako doon sa pagpapagaling. Para din po yung may sakit. So hindi mo kailangan ng gamot kung hindi mo alam kung ano yung sakit mo. At yung sakit mo, kailangan tanggap mo, alam mo, di ba? Hindi kayong in denial. Kasi hindi yun magpapagaling. Baka mamaya, ang nagdi-denial ka, hindi yun matutugunan, hindi yun malulutas. So, ang dapat before the cure is kailangan tanggapin mo na nandun ka nga sa stage na yon at you need the cure from the Lord. Diba? So, mas madali po yun. Acknowledge first that you backslide and you need the cure from our Lord Jesus Christ. And glory to God, ang Hosea 14 verses 4 to 6 was a very strong verse, full of love, full of hope, and full of grace. Ang sabi po niyan, I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger has turned away from him. I will be like the dew to Israel. He shall grow like the lily and lengthen his roots like Lebanon. His branches shall spread. His beauty shall be like an olive tree. Sa Tagalog, aking gagamutin ang kanilang pagtalikod. Akin silang iibiging may kalayaan. Sapagkat ang aking galit ay humiwalay na sa kanya, ako'y magiging parang hamog sa Israel. Siya'y bubukang parang lila at kakalat ang kanyang mga ugat na parang Libano. Ang kanyang mga sanga ay nagsisiyabo at ang kanyang kagandahan ay magiging parang puno ng olibo at ang kanyang bango ay parang Libano. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita na yan. Patuloy nga dito, alam ko makikisa kayo that this verse is a strong verse, full of love, full of hope, and full of mercy.
na kung saan, alam niyo po ba, hindi lang naman ang backsliding ba ay pwede mangyari sa lahat? Opo. Sa inyo, maging sa mga worship leaders, sa mga pastor, pwede pong mangyari yan. But glory to God, sa ating Panginoon, ito po ang pinaka, kahit po ako, naranasan ko din naman po. Ang kagandahan lang po, minsan tayo nag-backslide, minsan yung iba is tumatagal, yung iba panandalian lamang. Si Lot po, medyo years ang tinakbo bago po siya nagbaling sa ating Panginoon. Bago po siya na-accept yung pure na yan. Dahil dito po, sa verse na to, glory to God, ang isang backslider or ang isang backslider should believe that God forgives, that God heals, and God restores. Diyan po, sabi niya gano'n, diba? I will heal their backsliding. God heals. Punta tayo sa pangalawa. Bakit kailangan ng heal? Backsliding is a spirit. Backsliding is a disease. So kung siya ay espiritu at disease, ang ating Panginoong Diyos lamang ang siyang dakilang manggagamot na siyang mag-heal sa inyo. Kailangan yon, ma-heal tayo. Kasi kaya nga tayo dumako doon sa stage na yan is there's something wrong. That we need God to heal us. Hindi po yung iba ang kailangan yung lapitan. It's the Lord who can heal you. Yan po yung pangako niya sa Hosea, di po ba? At sabi niya ganon, freely, God forgives. Amen? Amen? Yan po ang kauna-unahan natin natanggap na yung pinatawad tayo ng ating Panginoon. Pero ang kailangan, bago lumapit tayo, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. First, John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kailangan po natin lumapit. Kailangan po natin humingi ng tawad sa ating Panginoon. At ang Panginoon ng sobrang mahal na mahal ang bawat isa sa atin, He will forgive. Amen. Amen. Kahit ano po ang ginawa natin kasalanan, babalutan niya. Di ba sabi nga nun, cover ng Lord. Di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Ano mang kasalanan natin, cover ng kanyang pag-ibig. Amen? And sabi kong ganon, nung pinatawad na tayo, pinagaling na tayo, anong sabi? God restores. Alam niyo po ba, in verses 4 to 6, nabanggit po dyan, kanina, di ba, sabi ganon, regarding, balik po tayo, regarding Jew, sabi ng Lord, I will be like a Jew. Diba? Alam niyo po ba na Jew, sharing po namin ito ng husband ko, is pyramid. Ang Jew po pala ay source ng water. Okay? Na kung saan yung lilies and yung trees, they need water. So sabi niya gano'n, magiging Jew ako sa inyo, na kung saan kumbaga ginamit po ang lilies and trees, yan po yung metaphor which symbolizes future prosperity and beauty. Ang lili po, pag nadidiligan yan, nahahamugan yan, di ba? Pag bumukad ka diyan, napakaganda yan. At isang puno po, kung madidiligan, kung magkakaroon ng tubig, yan po ay mamuhay, magbubunga, prosperity. Di po ba? Lalago. Yan. Sabi niya ganon, hindi lang yun ang kaya niyang gawin. Ang sabi pa po dun sa verse 6, this verse highlights the growth and splendor of Israel, comparing it to an olive tree and the fragrance of cedar in Lebanon. Alam niyo po ba yung olive tree and the cedar in Lebanon? That symbolizes strength, beauty, and stability. Tama nga po, di ba? Na nung 40 days nung kay Noah, di ba?
nung bumalik yung ibon, ano ang dala niya? Sanga ng olive, di po ba? Which is very stable na, okay na yung sa labas. Ganun po, pagka isang backslider ay nagbalik sa ating Panginoon, God restores him. Di ba? Magiging bago, mas malakas na tayo kaysa dati. Di ba? Magiging mangyayari na po lahat ng mga pangako ng Lord sa atin. Hallelujah. Siya po ay ang Diyos na kung saan po He's a God of second chances. He has many, hindi lang second, many chances. God's love us so much that His love covers multitude of our sin, even sin of backsliding. Di po ba? Glory to God. So, ang cure lang naman po talaga ng backsliding is to return to Christ as Lord, aside from acknowledge that you are a backslider. So, sabi po dito sa Revelations 2:4-5, Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Yet, I hold this against you. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Sabi nga ng paano daw, these three ways ay tunay nga nagpapakita na pagagaling tayo from this sickness or from this backsliding. Ano ang sabi? Remember what it used to be like. Kailangan alam natin. Diba? Kailangan, sabi ko nga kanina, aware tayo na nandun tayo sa status na yon. Alam natin or i-remember natin na nagawa natin ito, diba? Na nasaktan natin ang Lord. Diba? Na hindi pala ito dapat. Yung acknowledge na nagkamali ka is napaka-importante po yun sa ating Panginoon. So, pagdalaan mo na, ang gagawin mo, repent, sabi ganon. Therefore, remember from where have you fallen, repent. Alam mo na hindi ito yung tamang daan. Kung hindi, ang dapat lumapit ka sa ating Panginoon. Amen? And third, sabi ganon, repeat the thing you did when you were on fire for Jesus. Renew your first love. Yung kainit, yung mainit ka, yung na ipapakita mo talaga kung gaano mo kamahal ang Diyos, kung gaano mo siya pinaglilingkuran, kung gaano mo siya kahalaga sa buhay mo, kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. Ipakita mo po iyon sa pamamagitan ng paggawa ulit kung ano, yung alam mo yung nakalulugod sa ating Panginoon. Amen po ba? So that's the cure para po ma-overcome natin o mapagtagumpayan natin ang espiritu ng backsliding. So, medyo yata ako, nag-extend ako. Conclusion. So yan po, what are the marks of backsliding? A backslider is weak in devotion, worldly in his desire, wrong in his decision, and para po mapagtagumpayan natin ang spirito na ito, believe that God's forgive, that God heals, and God restores backslider. Remember where you have fallen, repent, and repeat the works you've done first. So, hindi naman po ako nag-backslide. Wala po yung mga marks na yan sa akin, Ate Carmen. Praise the Lord. Okay. Pero isang last verse po na ibibigay ko sa inyo, wherein ito po yung katotohanan na sinabi po sa Santiago. Gusto ko po Tagalog. Santiago 5 verses 19 to 20. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Hindi man po tayo dumaan sa ganyan. Pero alam natin, may kakilala
na tayong maaaring dumaan sa ganyan. And God can use each and every one of us. Amen? Amen. Na kung saan malalayo tayo, matutulungan natin sila na mapapatuloy na mapalapit sa ating Panginoon. Hindi mamuhay ng malayo sa ating Diyos kung hindi kasama natin na magbuburi at sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen po. So, bilang po, pangwakas, maaari po ba tayong tumayo? Bago po ako panghuling panalangin, nais ko lang po